Tatlong weather systems pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. Una yung shear line na magdadala pa rin ng mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Muli yung shear line ay banggaan ng mainit at malamig na hangin, nagdadala ng mga kaulapan at nagdadala nito ng mga pag-ulan. Lalong-lalo na dito sa extreme northern Luzon. Meron pa rin tayong easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko, magdadala nito ng mga pag-ulan. Lalong-lalo na makita nyo mga kaulapan dito sa may silangang bahagi ng northern and central Luzon. Samantala, meron tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito naman yung salubungan ng hangin mula sa magkaibang hemispheres ng mundo. Nagdadala rito, makikita nyo may mga kaulapan sa may katimugang bahagi ng Mindanao. Kaya ngayong araw, malaki rin yung tsansa ng maulap na panahon sa malaking bahagi ng katimugan or southern part ng Mindanao, lalo na sa may Zamboanga Peninsula at dyan din sa Barm, Soc-Sargent kasama yung Davao Region. Samantala naman, base sa pinakahuling datos natin, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area. Wala rin tayong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Bahagya nga pong humina itong hanging amihan, kaya ngayong araw medyo mainit na panahon ang mararanasan, lalo-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng bansa. Kasama dyan yung lalawigan namin sa Bataan. At malaking bahagi din ng ating bansa ay makararanas ng generally fair weather na may mga isolated pa rin, mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Inaasahan naman natin na sa mga susunod na araw, posible po bukas, araw ng Lunes hanggang Martes ay muling lalakas ang amihan at maaaring magdala ulit ito ng medyo malamig na panahon sa ating bansa. Pero muli ngayong araw, asahan natin pagdating ng tanghali, medyo mainit na panahon dito sa malaking bahagi ng ating kapuluan.